Siya po ay papurihan, awitan ng bagong awit. Pag sinabi pong bagong awit, ano po ang nasa isip natin? Pag sinabing awitan ng Diyos ng bagong awit, ano pong masasabi natin? Tayo ba ay maghahanap ng bagong awitin para ito ay awitin natin sa Diyos? Hello? Kaya dito po mababasa po natin si King David, mababasa po natin bakit si King David napakarami niyang sinulat. Bakit napakaraming sinulat? Si Haring David. At ikaw at ako, mayroon lamang din po tayong naisusulat sa ating paglakad, sa ating pananampalataya kapag may bagong ginawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Pag wala po tayong naranasan o bagong experience sa Diyos, wala tayong maisulat. Sinong agree sa akin? Sino ang may gusto ditong may maisulat? Hello? Sino dito ang gustong lumikha ng bagong awit? Diba? Upang ito ay awitin sa Diyos ng buong galak sa Diyos. Diba? Kaya that's why, dito po ay na-bless po ako kasi sabi po ay, si King David, napakarami niyang naisulat kasi marami siyang naranasan. Hindi po siya umatras. Hindi siya sumuko. Kahit papatayin na siya, hindi po siya sumuko sapagkat alam niya na kasama niya ang Diyos. At every time na siya ay nagtatagumpay, every time ng lahat ng kanyang nararanasan, isinusulat niya. At ito ay nagiging bagong awitin sa harapan ng Diyos. Kaya that's why po tayo minsan ay hindi po tayo makapagbigay ng masidhing awitin o masidhing pagpupuri sa Diyos sapagkat yung mga awitin natin ay luma na. Sinong agree sa akin? Diba? Yung mga awitin natin sa Diyos, kasi hindi ka pwedeng magpuri sa Diyos na ang dala-dala mo ay awit ng iba. Halimbawa, si Sister Rosel, wala siyang bagong awitin. Awit para sa Diyos. Si Sister Suzette, may bagong awit. Hindi pwedeng hiramin ni Sister Rosel ang awit na isinulat ni Sister Rosel patungo sa Diyos upang magpuri si Sister Rosel ng buong puso. Kung hindi, ikaw at ako ay mayroon po tayong bagong awit, bagong awitin sa pagharap sa Diyos nang sa ganon, yung puso po natin laging masidhi na magpuri sa Diyos. Laging masidhi na mag-worship, na ibigay ang papuri sa Diyos sapagkat ang ating buhay, pananampalataya at yung ating pagmamahal sa Diyos ay laging mainit. Kaya po, minsan tinatanong natin ang Lord, Lord, bakit may nararanasan ako? Sabi ng Lord, anak, kasi malamig na ang pagmamahal mo sa akin. Gusto ko ikaw ay sumulat ng bagong awitin para sa akin. At itong awitin na ito ay awitin mo sa paglapit mo sa akin. Nang sa ganon, ako ay iyong mapuri, ako ay iyong maitaas, madakila, at ito ay marinig ng iba. Ang iyong mga patutuo, ang tunay na Diyos ay madakila sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag may hinaharap ka sa buhay, ang nais ng Lord, sumulat ka ng bagong awitin. Amen po? Kaya dyan, may mga bagong awitin. Tignan niyo po si Brother Leo. Si Leo, bakit may mga awit siya? Pat, bakit si Kuya Leo, bakit siya may mga nilikha na mga songs? Kasi may naranasan siya. Di ba?
siya ng awitin. Natanghal ang Diyos. Kaya tingnan niyo po ang mga songs na mga inaawit natin sa pagpupuri sa Diyos. Ito ay mula sa puso ng bawat nakaranas ng pag-ibig, ng kapangyarihan, ng paglingap ng Diyos. At ang nais ng Diyos, ikaw at ako, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga kumikilala sa Panginoong Yesus, ay siya po ay ating papurihan. We will worship Him faithfully, na kung saan ay yung puso natin, nandoon yung mainit na pagmamahal, pagkilala sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya po that's why ay kapag po ang bawat isa ay nakakaranas po tayo ng mga trials, difficulties, problems sa ating mga buhay. Kasi para bang ginigising tayo ng Diyos, anak, mukhang yung next page ng iyong buhay ay laging empty. Ayan, sino po dyan ang mga next page ng kanyang ng kanyang notebook ay wala nang maisulat? Di ba? Wala nang maisulat kasi nga wala nang nararanasan. Kasi kapag mayroong nais ang Diyos na ipasulat sa iyo, lagi tayong umaatras, nanghihina tayo. Kaya, that's why si King David, maging siya po yung ating tignan at maging inspiration natin na kung saan siya po ay gustong patayin, pero siya po ay hindi sumuko. Kaya that's why si King David ay tutugtog lang siya, nandoon yung heart niya. Ano pong nangyayari? Diba, nadideliverance po si King Saul. Ganon po ka-powerful yung song, yung tawag dito, yung heart yung puso ni King David sa pagpupuri sa Diyos, sapagkat ang pagpupuri sa Diyos, bumababa ang kanyang presensya, ang kanyang kadakilaan. Kaya ang nais ng Diyos ay ikaw at ako, purihin natin siya na ang dala-dala natin ay bagong awit. Hindi po yung awit natin nung last year. Kaya po pag may pagsubok tayong hinaharap, tayo po ay magkaroon ng katatagan, magkaroon ng pananampalataya, magkaroon tayo ng focus, magkaroon tayo ng trust sa Diyos. Dahil ang nais lang ng Diyos, ikaw at ako ay instrumento sa ating kapanahunan upang maisulat, upang matestify na may Diyos na makapangyarihan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ay tanggapin mo ang calling ng Lord sa iyo for His glory. Amen po? Diba? So sino ang sa tingin natin, kung hindi natin tatanggapin ang calling ng Diyos sa ating generation, sa ating kapanahunan, sino ang magbibigay ng papuri sa Diyos? Di ba? Hindi po ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Kung hindi ikaw at ako na pinili, tinawag, na kumikilala at dumadakila sa pangalan ng ating Diyos. Kaya itong buhay po natin, ito po ay regalo po ng Diyos sa atin upang matupad ang kanyang pagkatawag sa atin na mabigyan ng kapurihan ang Diyos sa ating mga buhay at sa ating kapanahunan na kung saan nasulat po sa Biblia na nalalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, pero ang nais ng Diyos ay maabot ang lahat ng mga tao ng mabuting balita. Alam nyo ba ngayon, ang pinakamabilis na mag-evangelize, hindi na po yung dala mo ang Biblia. Hindi na. Kung hindi, yung testimony po natin, yung buhay po natin, hindi yung magsasalita tayo ng mga magagandang words, kung hindi yung nakikita nila mismo sa ating mga buhay.
Palakpakan po natin ang Diyos. Yun na po yun. Kasi po ang mga tao ngayon masyado nang busy. Busy na lahat sa mga cellular, sa mga iPad, sa mga computer, na kahit nasa isang lugar, pero pag hinawakan ng cellphone at ang tablet, ang layo na ng nararating. Ang kausap ay nasa iba't ibang dulo na ng mundo. Hindi na makausap ang mga katabi. Ang kausap na ay nasa malalayong lugar na. Ganun na po ang nangyayari ngayon sa paligid natin. Kaya minsan, pag mag-attempt tayo na mag-share ng Word of God, para bang yung mga tempo ng mga tao, napaka-precious na sila ay maistorbo. Kaya ito po ay napaka-powerful na makita nila na may Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan po ng ating mga buhay, na sa pamamagitan ng testing natin, hindi natin tatalikuran ang ating pananampalataya, bagkus tayo ay magpapatuloy sapagkat ang nais ng Diyos, ikaw at ako, susulat tayo ng bagong awitin. Ito po ang compete natin. Ikaw at ako, susulat ng bagong awitin para sa Diyos. Sinong agree sa akin dyan? Hello? Amen po? Yun po yung bagong awitin, na yung sinasabi kong bagong awitin, hindi po ito literal na ikaw ay susulat ng bagong awitin. Kung hindi, ito po yung testimony natin. Ito po yung testimony natin na dahil tayo ay hindi sumuko, naranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Kaya, ang sabi po sa verse 1 ng binasa natin, purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. And verse 2, awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang gusto ng Lord, araw-araw, ang testimony natin na siya ay kumilos sa buhay ng bawat isa. Araw-araw na papapurihan ang Diyos through our testimony. Kaya dito po ay sa church, glory to God, sa church natin ay ipikit mo ang mata mo at alalahanin mo ang bawat miyembro ng church natin ay sa pagpikit ng mata mo, mapipinpoint ng isipan mo sino-sino yung mga kapatiran natin na nakaranas ng matinding miracle mula sa Diyos. Di ba? At doon, kapag nanghihina ang iyong pananampalataya, as you meditate, na mag-reflect ka at alalahanin ang mga ginawa ng Diyos, magkakaroon ito ng challenge sa atin. Ano pong challenge doon? Kung naranasan ng kapatid kong ito, mararanasan ko rin. Di ba? Sasabihin mo sa sarili mo na kung naranasan niya kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, kikilos din sa buhay ko. Ako'y mananalig, mananampalataya, magtitiwalang lubos, at ako'y magpapatuloy, hindi ako hihinto sapagkat alam ko, itinakda ng Diyos ang masaganang pagpapala sa aking buhay at sa aking pamilya. So, laging positibo. So, kung ikaw at ako ay hindi sumusuko at laging nandoon yung pinapalakas tayo ng Diyos sa bawat araw, nandoon po yung enthusiastic spirit natin na gawin ang nararapat upang maglingkod at magpuri sa ating Diyos. Kasi kailangan natin magkaroon po tayo ng bigat sa puso na kung saan itong buhay natin na ito, isa lang. Sino po dyan nakaupo dyan na dalawang buhay? Tatlo ang buhay. Na pwede mong laro-laruin yung ating buhay. Total, may isa pa naman akong buhay. May pangatlo pa naman akong buhay. Hindi po. Isa lang ang buhay natin. So, ang desisyon, wala po sa ating katabi. Nasa atin. Tayo po yung magdidesisyon either na sa buhay na ito, mag-glorify ang Diyos habang tayo ay nabubuhay. Na kung saan
pag kinuha po ng Diyos ang ating mga buhay, siya po ay mapapurihan, maparangalan sa ating mga buhay sapagkat nagawa natin ang ipinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya dapat araw-araw banggitin natin ang pagliligtas na ginagawa, ang mga pagpapala, pag-iingat ng Diyos na ginagawa sa ating mga buhay. And verse 3 sabi, kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ipahayag ang dakila niyang gawa. So kailangan nating i-declare lagi na ang Diyos ay makapangyarihan. So kung naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos at may nakita tayo ng mga tao na nakakaranas ng mga problema, nandoon yung madali lang sa atin na i-declare, huwag kang mag-alala, manalig ka. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ikaw ay Kanyang tutulungan, hindi Kanya pababayan, hindi Kanya iiwan, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. So, kapag po nandoon na i-declare po natin ng madiin na ang Diyos ay makapangyarihan, pinapatunayan ito ng Diyos na tunay nga na siya ay makapangyarihan. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Kaya po, ito po ang nais ng Diyos. Kaya, ikaw at ako, bakit? Why we should worship God? Sapagkat, i-worship po natin, pupurihin natin ang Diyos sapagkat ikaw at ako, create ng Lord upang siya ay purihin. Binigyan niya tayo ng buhay upang siya ay ating purihin at sambahin sapagkat ang pagpupuri sa Diyos ay isang pribilehyo. Sinong agree sa akin? Pribilehyo. Ang magpuri sa Diyos, ang makapasok sa kabanal-banalang dako upang purihin ang banal na Diyos, ito'y pribilehyo. Bakit? Pribilehyo. Sapagkat ikaw at ako, tayo po ay pinili, tinawag ng Diyos, and through the blood of the Lamb, nilinis tayo mula ulunan hanggang paanan, at nakakalapit tayo sa trono ng Diyos, at doon nasasamba natin ang tunay na Diyos. Ito'y pribilehyo. Kaya, pagpunta po natin sa church, hindi po ito dapat na parang ang bigat ng ating kalooban sapagkat nasasayang ang oras natin. Hindi po. Ito'y pribilehyo. Ikaw at ako, pribilehyo na tayo ay mapuri natin ang tunay na Diyos, ang dakilang Diyos. At sa pagpupuri natin sa Diyos, we express our hearts in worship. Sino po dito pag nagpupuri, gumagaan ang kanyang puso? Amen. Di ba? Yung puso natin, napu-pour out natin yung lahat ng mga burdens natin, lahat ng kalungkutan natin, lahat ng mga bigat sa puso natin. Habang nagpupuri tayo sa Diyos, gumagaan ang ating kalooban at tayo po ay napapalapit sa presensya, sa piling ng Diyos. At kapag tayo po ay napalapit sa Diyos, lumakad as we walk beside the Lord, ano pong nangyayari sa atin? Ang puso natin ay payapa. Ang puso natin ay puno ng kagalakan. Ang puso natin ay nagumapaw ang pag-ibig. Kaya, ang kabuuan po ng Biblia, kung babasahin natin, ito po ay, ang kabuuan nito ay pag-ibig. Kaya, kung sinasabi po ng isang mananampalataya na siya po ay tagasunod ni Kristo at hindi natin nakita ang pag-ibig, hindi po totoo na siya ay tagasunod ni Kristo sapagkat kung walang pag-ibig, wala ang Diyos. Hindi po nananahan ang Espiritu ng Diyos sa nagsasabing sa taong ito na sinasabing siya ay tagasunod ni Kristo kung walang pag-ibig, kung walang pagpapatawad. Kaya that's why ang gusto ng Diyos tayo ay mapalapit sa Kanya, tayo ay magpuri sa Kanya sapagkat hindi po ang Diyos ang mag-benefits pag tayo ay napalapit at nanatili sa presensya ng Diyos, ikaw at ako. Tayo. That's why ang gusto ng Diyos, hindi po ito dahil create tayo upang purihin siya at ang mag-benefit ay ang Diyos. Hindi po kundi
Ang Diyos nais niya, purihin natin siya. At the same time, ang gusto ng Diyos, mapalapit tayo sa Kanya sapagkat kapag nasa presensya tayo ng Diyos, lahat ng pangangailangan natin, pinupuno ito, binibigay ito sa ating mga buhay. Kaya napakasarap po, kaya napakasayang na ang mga ibang kapatiran natin, hindi po nila nakikita yung benefits ng oras na magpuri sa ating Diyos. And the last one, why we should worship God regularly, because God is worthy of our praise. God is worthy of our worship. Siya po ay karapat-dapat na siya ay itaas, siya ay dakilain, luwalhatiin, sapagkat siya ay Diyos. Pag tayo po ay nagpuri sa Diyos, ngayong oras na ito, mamaya pag nagpuri tayo, kalimutan natin ang lahat ng ating pangangailangan. Huwag tayong magpuri kasi may problema tayo. Huwag tayong magpuri kasi mayroon tayong nire-request sa Diyos. Magpuri tayo sa Diyos sapagkat He is worthy of our praise, of our worship, sapagkat siya ay Diyos. Sapagkat sa pagpupuri natin, kakalimutan natin ang ating pangangailangan. Ang Diyos ang magbibigay nito para sa atin. Pupunuin niya tayo. Kaya po, ngayong araw na ito, ay isipin po natin sa ating mga buhay, ano ang mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay upang ang araw na ito, karapat dapat siyang itaas. Karapat dapat siyang dakilain. Karapat dapat siyang luwalhatiin. Sapagkat ang nais ng Diyos ay, siya po ay purihin natin regularly sa ating mga buhay. At pag sinabing purihin ng Diyos regularly, hindi lamang po nais ng Diyos privately sa ating buhay, sa ating mga tahanan, pero ang nais ng Diyos tulad ng ganito, ang church ay magkaisa, magsama-sama, one heart, one spirit, upang siya ay purihin, itaas, dakilain, at sa ating pagpupuri, bababa ang banal na Santong Espiritu upang ikaw at ako ay kanyang yakapin, pagpalain, bigyan ng kalakasan, katatagan, o anuman ang ating pangangailangan. God knows. Sabihin mo sa katabi mo, pag pinuri mo ang Diyos, God knows your needs. Pagpapalain ka niya, kahit hindi mo sabihin, alam ng Diyos. Alam ito ng Diyos. Kasi po pag dumating na po tayo sa lebelo na magpuri sa Diyos nang hindi dala-dala ang ating pangangailangan, kasi po dumating tayo sa level na siya po ay itinataas natin siya bilang siya ay Diyos ng ating mga buhay. Kaya po, sa araw na ito, I know na sa araw na ito ay purihin natin siya kasi ang nais ng Lord ay ikaw ay humarap sa kanyang harapan na magpuri sa kanya, pero hindi nais ng Diyos physically nandyan ka. Ang nais ng Diyos, purihin mo siya wholeheartedly. With all your hearts. Hindi po yung present ka, ang puso mo naman ang layo. Kundi, ang nais ng Diyos, nandito ka, ang puso mo nakadirect sa Diyos, ikaw ay connected sa Diyos, at nandoon yung power ng Holy Spirit upon us, doon po may bibigay natin ang matinding pagpupuri sa Diyos. Kaya po mamaya, ang mga songs po natin, mga singable, at alam na po natin ang mga lyrics ng halos ng mga songs. Kaya mamaya po ipikit natin ang ating mga mata at doon tignan po natin ang kaluwalhatian ng Diyos at pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating ministeryo, kung gaano siya katapat, kadakila, at ibigay natin ang best worship sa ating Diyos. Amen po? And last, bago po tayo magpuri, basahin lang po natin ang awit 100. Ang sabi po dito sa awit 100, beginning verse 2, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman,
tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tayong lahat ay tumayo sa oras na ito. At tinatawagan ko po ang music ministry. Hallelujah.